Hello, hello, hello! This is again siya Nining, ang probinsyana. Good morning mga abyans! For today's video po, sana samahan niyo ako dahil ay nagta-travel nga po pala kami kasama ang lola. Si Lola po ang tinutukoy ko ay yung boss ko dito sa bansang Greece. Hindi ko po ina-expect dati na makapunta ako sa bansang ito. Ang Greece po kasi ay hindi ko po naisip to dati. Kahit nahagip man lang sa isipan ko, hindi ko po siya naisipan. So yung target ko lang po dati ay yung Dubai lang na makapaghanap ako ng trabaho para naman maahon-ahon naman konti sa kahirapan dahil nga ay sobrang liit ng sahod ko sa Pinas. So bigla nang napadpad ako dito. Hindi ko nga rin po alam kung bakit pa kasi parang biglaan lang din eh. But I know everything happened has a reason naman po talaga. So anyways mga abyans, so wag kayong kukurap-kurap dyan dahil ang ganda ng paligid. O tingnan nyo, makikita natin talaga yung nature, ang beauty of nature. Kasi spring season dito ngayon sa Greece. And ayan, ma-enjoy natin yung mga wildflowers na nagbo-bloom. Oh, diba? Hindi ako nakatulog sa biyahe. Sino ba namang makatulog niyan sa gandang view? Oh, diba? Hindi ko napapalagpasin ito kasi pag spring season lang talaga yung sobrang fresh ng ano dito, ng mga halaman, mga basta sa paligid, sobrang fresh talaga tingnan. At makikita natin dito ang isang village. Wow, ang ganda ng kulay at ang structure nito. And plus pa yung mga yellow flowers na namumulaklak talaga. Wow, grabe. Hindi ko talaga na-expect na ito makikita ko sa personal. Dati kasi nanonood lang ako ng movies, ganyan, mga ganito yung paligid. At meron tayong nakikitang inararo dahil ay pa-summer na and pwede nang makatanim ng trigo. Fast forward po, nandito na kami sa Nafio, kung saan po yung hospital. Medyo malayo pong hospital dito. 1 hour po yung biyahe galing sa bahay papunta dito. Dahil po yung sadya po namin ay magpapacheck up ako. Ito po yung first check up ko dito sa Greece. Bago umalis ako ng Pinas, after surgery pala. After 6 months ay ito po yung first check up ko dito sa Greece. Ayan, makikita po natin na merong bundok doon sa unahan. May castle po dyan sa taas at ang ganda po talaga ng view dyan, sabi ni Lola at Lola, pero wala pa po tayong time ngayon na makagala-gala dyan. So ayan, merong bundok na bato na malapit sa mga bahay din at naglalakad na lang kami papuntang hospital. So dito po kami nag-shortcut at yung lusutan po ay likod na ng hospital. Ayan, ito na po yung likod ng hospital. Dahil ito lang po yung malapit sa parking area. And thanks God naman po dahil ay normal lahat. Walang problema sa aking operation. And after, pumunta na po kami dito sa area na to. Dahil si Lola ay nagsha-shopping pa. So medyo hintayin po muna namin dito. Ayan, binibidyohan ko muna yung mga pating or dove. Dahil ay, ang ano nila, ang hagop. Malapit sila sa mga tao pero hindi ko sila mahahawakan. And then habang naglalakad-lakad ako dito, nakita ko din itong isang stray cat na wala siyang kaalam-alam na binibidyohan ko pala siya. And then naglakad-lakad din ako dito sa shops. Ito yung ang ganda ng mga gusali dito. Talagang napawaw talaga ako dahil gusali pala siya. Nung pinasok ko ay gusali pala siya, maraming kang mabibilhan dito. Hindi po tulad ng sa isla kung saan ako nagtatrabaho ay medyo konti lang po yung mga doon, mga paninda. So ayan, naglalakad-lakad ako dito dahil si Lola ay sinusundo ko na. Pauwi na kami dahil ay tapos na siyang mag-shopping ng anong gusto niya. Ayan si Lola, nag-hi-hi na siya sa akin. Dumaan po kami saglit dito sa tabi ng dagat dahil gusto ko na ipakita ni Lola sa akin yung castle na nasa gitna ng dagat. So ayan po. Ang sarap siguro makapunta dyan. Kung ano yung nasa loob talaga. Pero syempre wala tayong time at baka hindi talaga ako makapunta dyan. Malabo po. Okay lang yan, basta makita na lang natin yung castle. May nakita tayong castle na nasa gitna ng dagat. Marami din po mga dove na kumakalat ditong area. And then,
restaurant. Yung sa tabi ng dagat na makikita natin ay restaurant, meron ding hotels, and ito yung mga gusali. Ang ganda lang po kasi ng structure ng mga buildings nila dito. Dati kasi nasa book lang or TV, news, yan lang po makikita. Pero ang ganda pala sa actual talaga. Ayun, may hotel pa sa taas. Nakikita nyo yun, di ba? Nafplio is one of the most beautiful towns po dito sa Greece na marami din pong turista na dumadayo dito. Ayan, makikita po natin, luma po yung mga buildings but ang linis po ng paligid. I-share ko din sa inyo yung nakikita ko dito dahil nga ay share your blessings. Blessings na po kasi ito sa akin dahil hindi ko naman po kasi ito pinapangarap ko lang dati. So ngayon, nandito na ako. Paggala-gala. Paggala-gala sana all. Hindi naman po ako laging nagagala dito, nagpapasyal kasi nga po ay mga 2 matanda po yung inaalagaan ko dito. Kaya medyo malayo po kami sa city doon sa Porto Hilly. Kaya wala po tayong day off na magaganap. Iyan po yung bukid ay merong castle din sa taas. Sabi po ni Lolo at Lula, maganda po daw dyan pag makaakyat kasi kita lahat ng kahit malayo yung ang view talaga napaka the best. So, nakalabas na kami ng Nafplio and then syempre makikita na naman natin ang mag-green na kapaligiran. So, fresh na fresh talaga. At dumaan po kami dito sa bakery kung saan famous na po yung bakery na to dito. Nasa dinadaanan lang po ito and marami pong customer talaga, yung mga suki talaga na pabalik-balik din dito. And ito po yung nag-welcome sa amin, yung doggy na napakalambing-lambing talaga. Yes, at nakapasok na tayo dito sa bakery. So dito lang ako nakapasok dahil dyan po sa atin sa Pinas ay yung bakery po ay hindi ka makapasok sa loob. Sa labas ka lang talaga ng estante at magpili-pili lang, magturo-turo kung ano ang gusto mong mga bread. Dito, pwede kang makaikot-ikot at makapili talaga. O, diba? Ito naman ay masarap sa coffee. Coffee is life dito sa kanila. Ayan, i-slice lang at i-toast mo, lagyan ng butter or honey or a jam, mga strawberry jam or any kind of jam. So nami gid ni siya nga bread. Kag madamo gid kita mapilian, may sweets, may cookies, grabe nga pa-pronounce cookies. At ito yung masarap na matamis. Isa sa mga paborito ko. At ito naman masarap din pang sausaw sa gatas. O, diba? Ito po yung spanakopita, spinach pie. And ang sarap po yan, napaka-healthy. O, ayan, pili lang. Kung ano gusto mo talaga, merong, diba? Grabe, ang sarap-sarap ng mga tinapay nila dito kasi hindi yung purong harina na, na mga normal lang na flour. Ito po kasi ay wheat flour talaga. At ayan, nakikita natin yung cashier area. So, may nakita ko sa taas na plancha, yung sinaunang plancha. Ganda pala yung i-display. So, malambing po yun talaga yung aso nila. Lagi po dyan, pag dumaan po kami dito talaga yung pwesto niya. At ayan, nagpapalambing-lambing siya sa akin. Siguro alam niya na mahilig ako sa aso. Gusto ko nga niyakapin, kaya lang hindi pwede kasi kakain ako ng tinapay at wala kaming dalang panghinaw or tubig na panghinaw sa kamay. So, ayan, nag-ano-ano lang ako ng paa ko sa kanya. So, sarap talaga yung malambing na aso. And after namin bumili sa sa bakery, so dumaanan naman tayo dito sa napakalawak at napakagandang view na naman dito. And mostly farm talaga yung nila dito, pangkabuhayan. Dahil malapad po dito sa olive farms, mga vegetables din, and then meron din mga fruits. And madaanan na naman natin dito ang isang town na tinatawag na Didima. Yung Didima, maganda din yung village nila. Merong factory ng wet flour. And napuntahan ko na to dati. Grabe, amazing talaga. Amazing yung mga bahay, yung view.
talagang buhay na buhay, parang nabubuhay talaga ako na sa paradise. Parang dreaming. So, I'm so grateful po talaga mga Abyans dahil nakapunta ako dito, binigyan ako ng chance ni God na makapunta dito at makita ko yung the beauty of nature po talaga. Kasi love na love ko po talaga yung nature. Ayan. So, hanggang dito na lang po muna guys, mga Abyans, yung video natin. Sana po samahan nyo ako sa susunod ko na video. And yes, please subscribe and click the notification bell para meron po kayong update sa susunod nating video. Thank you so much for watching. Bye-bye!